Napakaganda talaga ang kitaan ngayon dito. Alam nyo ba guys na kung araw-arawin nyo lang ang mag-post dito, hindi malabong makakakuha kayo ng $25 na minimum threshold. Huwag lang kayo mag-focus guys sa video. Dapat may entry kayo sa lahat. Meron kayong entry sa long form video, sa reels video, sa text post, sa picture post, at saka sa stories. Itong stories guys, 24 hours lang yan pero maganda ang kitaan. Kagaya nito guys, 7 hours yung story ko na yan. 7 hours pa lang pero meron na siyang $0.42 at meron na siyang 1,500 interaction. Kung sa reels ko yan pinost guys, malamang baka nasa 0.01 or $0.03 pa lang yan. Ang layo ng difference guys ng earnings sa reels video doon sa ating stories. Kahit pa sabihin lang natin na 24 hours lang yan, kung magpo-post ka naman ng 2 stories sa isang araw tapos ganyan palagi yung earnings, hindi malabong makakakuha ka ng $25 na minimum threshold. Kaya napakaganda talaga guys ang kitaan ngayon dito sa ating stories. Kaya yung mga monetize na dyan sa content monetization tools, huwag yung sayangin ang pagkakataon guys para kumita dito kay Meta. Dapat mag-post din kayo sa stories ninyo dahil malaking tulong din yan para mabuo natin ang $25 na minimum threshold. Pero paalala lang guys ha, na magkakaroon lang tayo ng earnings dito sa stories natin kapag doon tayo mismo sa stories mag-post. Pero kung galing ito sa automatic share or yung mga pinopost natin doon sa ating wall, sa what's on your mind, sa reels, sa photo or sa text post na gi-share lang natin doon sa ating stories, wala po yan earnings. Kaya sikapin ninyo ang gumawa ng mga video na para sa stories ninyo. Pero pwede rin namang picture. Kaso nga lang, mas maliit lang yung earnings kapag picture. Kaya mas maganda pa rin guys kapag gumawa kayo ng video. Kahit at least 10 seconds lang pataas hanggang 30 seconds. May earnings na yung ganun guys. Mas malaki kasi yung earnings ng video kumpara sa photo.